Mahiya naman kayo. Natatandaan ba ninyo ang mga katagang yan? Yan ay mag-iisang taon na bukas, July 28, 2026. Binanggit kasi yan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos noong July 28, 2025 na sa kanyang ikaapat na State of the Nation Address or SONA. Ang kanyang pagkakabanggit ng ganyan ay bilang pagsasabi sa mga sangkot sa malawakang flood control project anomaly na nangyari sa ating bansa at patuloy na nangyayari sa ating bansa matapos ang noon na ginawa niyang inspeksyon. Kung inyong maalala, noong taon na ito, 2025, ay may nangyaring tuloy-tuloy at malakas na ulan sa Metro Manila at sa ibang lugar pa ng bansa. At dahil dyan, nakita na bulgar dahil sa sobrang baha, kahit saan baha, nalulubog ang ilang mga komunidad, na bulgar na ang mga flood control project ay substandard, ang iba talaga wala dyan, hindi ginawa, mga sira-sira, or talagang hindi ginawa yung mga project na yan. Kaya isinama ito ni Pangulo Bongbong Marcos noong kanyang July 28, 2025 na State of the Nation Address. Kaya niya nabanggit ang mga katagang, mahiya naman kayo. Ngayong araw, July 27, 2026, magdi-deliver uli, magkakaroon uli ng State of the Nation Address ang ating Pangulo, si Presidente Bongbong Marcos. Balikan natin yung nangyari noon sa 2025. Nung banggitin ni Pangulong Ferdinand Marcos yung kanyang mahiwagang salita na mahiya naman kayo. Pagkatapos noon, dahil nadiskubre nga niya na marami ang mga anomalya sa flood control project, ay agad niyang ipinag-utos ang malawakang investigasyon sa flood control projects na ito. Kung inyong maalala, nag-utos si Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos ng initial investigation. Diyan mismo sa kanyang State of the Nation Address ay kanya itong ipinag-utos ang isang investigasyon upang imbestigahan 3 taon pabalik ang mga flood control projects. Ibig sabihin, ang unang utos niya ay imbestigahan ang mga ginawa at mga existing flood control projects sa bansa mula taon 2023, 2024 at 2025. Ibig sabihin, sa kanyang administrasyon na ito, mismo ang kanyang sarili pinaimbestigahan niya, yung sarili niyang administrasyon. Nung isagawa ang investigasyon, ay nakita na mas malalim ang dapat gawin na investigasyon dito sa flood control projects anomaly. Kaya ang ginawa ng Pangulo ay nagpalabas uli ng isang order. This time, ginawa naman niya ito ang Executive Order number 94, na kung saan ito yung Executive Order number 94 ang nag-create ng Independent Commission for Infrastructure Projects, yung tinatawag natin na ICI. Nung mag-create ng Pangulo itong Executive Order number 94 na para sa Independent Commission for Infrastructure Projects Investigation, inatasan ito na imbestigahan ang mga flood control projects, other national infra projects mula 2015 hanggang sa kasalukuyan. So bali umatras hanggang 2015 hanggang sa kasalukuyan. Bali 10 taon na imbestigahan. 2015 hanggang sa kasalukuyan. Pati sariling administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos ay kanyang pinaimbestigahan. Yung 2015 na pagsisimula ng investigasyon sa flood control anomaly, sino-sino ba ang mga presidente dyan sa mga taong ito? Ito yan.
Noong 2015 hanggang 2016, balik kinuha lang ang huling taon, ay ito yung panahon pa ni President Noynoy Aquino. Mula naman sa 2016 hanggang 2022, panahon naman ito ni President Rodrigo Roa Duterte. At noong 2022, kung kailan naging presidente naman si Presidente Bongbong Marcos, ay kasama ito sa pinaimbestigahan na kanyang administrasyon 2022 hanggang noong 2025 hanggang sa ngayon. Ibig sabihin yan, hindi nagtatago si Presidente Bongbong Marcos ng kung anong mga anomalya. Hindi siya natatakot sa anumang mga akusasyon sa kanya ng anomalya sa flood control dahil alam niya na wala naman siyang ginawa. Bakit niya pinaimbestigahan ang sarili niya? Ay hindi naman siya ang nagpapa-implement ng hindi naman siya ang gumagawa ng mga flood control projects. Ginagawa yan, pumipirma lang siya sa pundo at para ito ay ipatupad, pero gumagawa niyan sino? Ang departamento na dapat ay siyang may akda dyan, siyang may mandato. Ang gumagawa ng mga project na yan ay yung mga ahensya ng gobyerno na siyang may akda upang gawin ito. Kagaya na lamang ito ng Department of Public Works and Highways. Ito yung pangunahin dyan. At kasama dyan sa usapin na yan, natural ang ating mga congressman na may hawak sa kanilang mga distrito na nagsusumite rin ng mga projects, proposal para sa kanilang mga sari-sariling distrito, mga senador, o kung sino-sino pa dyan. So, labas ang Pangulo pagdating sa field implementation ng mga projects na yan. Ngayon, bakit sinasabi ng mga kritiko? Marami ito, maririnig ninyo na hanggang ngayon daw, wala pang nakukulong. Wala pang nakukulong sa project, sa flood control project na yan. Wala pang nakukulong. Ay mali naman yon. Mali yung mga statement na ganyan. It's only meant to para lituhin ang mga tao at magpakalat ng mga fake news at mga maling impormasyon. Hindi naman totoo na walang nakukulong. Ang dami na dyan. Magbilang kayo. Ang daming naaresto, ang daming nakukulong. Yung latest ngayon dito, marami. Marami nang nakulong. Pero hindi ko napapangalanan, paulit-ulit na lang yan. Nakakahiya naman sa kanila. Baka sinasabing talaga dinidikdik sila. Hindi naman. Nagre-report lang tayo. Pero alam na yan ng buong bansa, alam na yan ng mundo, na marami nang nakulong ukol sa flood control project anomaly na yan. Andyan na. Pero anong sinasabi ng mga kritiko? Anong sinasabi ng mga kritiko? Bakit si Kuan Kuno hindi pa nakukulong? Bakit wala pang malaking isda na nakukulong? Bakit kung sino-sino lang ang nakukulong? Eh alam ninyo, kung ang tinutumbok ninyo ay ang presidente, si Presidente Bongbong Marcos, ay wala namang ebidensya na mag-uugnay sa kanya na siya ay may gawa ng mga anomalya sa flood control. Ang lahat ng mga investigasyon ay tumutukoy doon, tumutumbok sa mga opisyal ng DPWH, sa kung sinong mga congressman, sa kung sinong mga senador, sa kung sinong mga mambabatas. Sila ang natutumbok ng ebidensya. Kaya sila ang iniimbestigahan, sila ang naaresto, at sila ang nakukulong. Ang gusto ng mga to, na mga taga-batikos ng Pangulo, ang gusto nila, si Pangulo Bongbong Marcos ang makulong. Paano makukulong yan? Sige nga, paano makukulong yan? Wala namang ebidensya na mag-uugnay sa kanya na siya may ginawang kamalian. Kasi, gusto nila na ang makulong dyan ay si Pangulong Bongbong Marcos. Para ang kanilang minamanok na kung sino man dyan na politiko ay siyang maupo sa Malacanang. Paano nga makukulong? Wala ngang ebidensya na natumutumbok sa kanya para sa sinasabi ninyong korupsyon. Wala